Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Duda ang ilang kongresista na magkakaroon ng malinis na budget para sa 2026. Ito ang tugon ng mga kongresista matapos ipahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kumpiyansa ito magiging maayos at malinis ang pambansang pondo para sa 2026. Ayon sa ilang kongresista, hanggat nananatili ang pork barrel system at unprogrammed funds sa pambansang pondo, kaduda-dudang magiging malinis ang national budget. Tingin nyo ba magiging malinis ang 2026 budget? No, tingin natin, hindi pa rin. No? Dahil, as we said, bagaman may mga ingay ng reforma sa budget, sa esensya ay hindi nawawala. No? Yung sistema ng pork barrel, yung sistema ng allocables na sinasabi, minmaintain. No? Tinanggal yung flood control pero nilipat naman ang mga pet project ng mga legislators sa ibang forma ng infrastructure. Even just now when upon resumption of the budget hearings, marami na nakita in both houses, in both the House of Representatives and the Senate, na magkakaroon pa tayo ng savings. So I think it will be we will be able to show that it is in fact possible to write a good, clean budget. Hataw Balita ngayon. Nagsagawa na ng technical briefing ang House Committee on Government Reorganization kaugnay ng mga panukalang batas na inihain sa Kamara para palakasin ang kapangyarihan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Partikular na dito ang House Bill number 4453, ang legislative measure na nagsusulong na likhain ng isang independent commission para imbestigahan ang maling paggamit ng pondo para sa flood control at iba pang infrastructure projects. Gayun din ang House Bill number 5699 na layon ding lumikha ng kahalintulad na komisyon na may kapangyarihang magsampa ng kaso, maglabas ng subpoena, contempt order, hold departure order at magsamsam ng mga ari-arian sa mga sangkot na anomalya. Ayon kay House Committee on Government Reorganization Chairperson at Bulacan 6th District Representative Salvador Pleito, pinamamadali na ni House Speaker at Isabela 6th District Representative Boji D. III ang pagpasa sa panukala. Nasa desisyon na rin ng House Leader kung hihingin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-certify ito as urgent kung saan target nilang ipasa ang panukalang batas bago matapos ang buwan ng Nobyembre. Sabi ni Speaker, si Speaker sigurado mapapapil natin na ito ay ma-certify ng urgent. Alam ko papasa po ito kasi mismong may bill na si Senate President eh. Senator Ontiveros saka isa pang senador. Alam po na sila mismo ang may panukalang batas na doon. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ni Department of Justice Officer in Charge, Frederick Vida, na naipadala na ng DOJ noong nakaraang linggo ang subpoena sa mga respondents sa 5 ghost projects sa Bulacan. Sa mensahe naman ni Prosecutor General Richard Anthony Padulyon, sinabi nito na November 10 nakatakda ang unang pagdinig sa mga reklamo. Kabilang narito ang malversation, falsification by public officer at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa naunang pahayag ng DOJ, kabilang sa mga respondent o inireklamo ay ang mga dating district engineers ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Kabilang na si Bryce Hernandez, Henry Alcantara at JP Mendoza. Dagdag pa ng DOJ, ang ginagawa nila ay makalikom ng sapat na ebidensya upang maging matibay ang isasampa nilang reklamo sa korte. Ayaw rin ng DOJ na magbigay ng maraming detalye para hindi anya maapektuhan ang kanilang investigasyon. That process will start. So identified na yung mga respondents doon. Identified na rin yung charges. No? And soon, there will be more. No? I'm sure the Office of the Ombudsman is doing double time. No? Not only double time, triple time. Hataw Balita ngayon.
Kumpiyansa si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na may maparurusahan at makukulong na ilang personalidad na sangkot sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Secretary Dizon, base sa pakikipag-usap niya sa mga opisyal ang Independent Commission for Infrastructure o ICI at Office of the Ombudsman, inaasahan na niyang may makukulong na bago o pagpasok ng buwan ng Disyembre. Tiwala ang kalihim sa proseso dahil malakas anya ang mga ebidensya na kanilang isinumite sa Office of the Ombudsman at hayagang makikita kung paano ninakaw ang pera sa mga proyektong pang-infrastruktura. Paliwanag ni Secretary Dizon, nasa 60 mga sangkot mula sa ghost projects sa mga probinsya ng Bulacan, Mindoro, La Union at Davao Occidental ang unang mananagot sa kanilang isinampang kaso. Talagang binibigisan natin ito, ayon sa utos ng Pangulo, na dapat managot at makulong na itong mga dapat managot habang nakafile ang mga iba't iba nilang kaso sa ating mga korte. At tingin ko nga, dahil nga napakabilis ng umaksyon ng ating ombudsman, linggo na lang ang bibigangin natin at mafa-file na itong mga kasong ito, starting with the Bulacan case na final natin noong September 13 in the next few weeks. Very, very confident kasi nga dahil most of them ghost project. Simple lang naman yan. May proyekto dapat. Ito ang budget. Binayaran mo ng buo, pero walang ginawa. Di ba klarong-klaro yun? Na ninakaw yung pera doon? Hataw Balita ngayon! Isasagawa na ng Bureau of Customs ang public auction ng 7 mamahaling mga sasakyan na nakompiska sa mag-asawang contractor na si Curly at Sara Diskaya. Nakatakda ang pagsusubasta sa November 17, alas 10 ng umaga sa tanggapan ng Bureau of Customs sa Maynila. Ngunit, bago ang public auction, bubuksan muna ng BOC ang public viewing ng mga mamahaling sasakyan sa November 10 hanggang November 12. Kabilang sa mga isusubasta ang Rolls-Royce Cullinan 2023, Lincoln Navigator L 2021, Bentley Bentayga 2022, Mercedes-Benz G63 AMG 2022, Toyota Sequoia 2023, Mercedes-Benz G5 2019 Brabus at Toyota Tundra 2022. Nauna nang sinabi ng BOC na walang kaukulang dokumento ang mga sasakyang ito. Hataw Balita ngayon! Nasa 15,000 police personnel ang ipakakalat ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa ika-2 trillion peso march sa November 30. Ayon kay NCRPO spokesperson, Police Major Hazel Asilo, bukod pa dito ang reinforcement ng mga pulis mula sa Region 3, Region 4A at iba pang kalapit na probinsya. Hindi na anya hahayaan ng NCRPO na maulit ang nangyaring gulo noong September 21 rally sa Maynila. Pinaiigting din ng NCRPO ang kanilang monitoring sa social media para makita kung mayroong mga nanghihikayat na makiisa sa protesta. Paliwanag ni Police Major Asilo, sa social media, nahihikayat ang ibang mga kabataan na sumali sa rally noong September 21. Patuloy pa rin po yung ating pagmamonitor at pag-check kung yung mga grupo po na nagsimula or nag-instigate nung nakaraang September 21 rally is magkakaroon pa rin po sila ng parte or role dito sa ating magiging rally sa November 30. Hataw Balita ngayon! Dagdag na 1,600 kilometers na concrete road o 4.7% pa ang ihahaba ng national road at 1,000 kilometers naman na dagdag haba sa asphalt overlays. Ilan lang ito sa maaaring magawa pa kung iaayos o itatama ang presyo ng construction materials sa bawat proyektong pang-infrastruktura. Ayon kay Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Kaugnay nito ay patutupad ng DPWH ang malaking tapyas sa presyo ng mga construction materials matapos madiskubre ang overpricing sa ilang construction materials na ginagamit sa mga proyektong pang-infrastruktura. Kaugnay nito, ipinauubaya na ng kalihim sa Kongreso kung saan ilalaan ang perang matitipid ng ahensya sa oras na maipatupad ang pinababang presyo ng materyales.
Ang total monetary value nito, according to the group niga Yusek Lara, niga Yusek Nick, 60 billion in estimated total savings sa 2026 budget. Ang ini-estimate natin. Hataw Balita ngayon. Walang nakitang sinseridad si Defense Secretary Gilberto Teodoro III sa China. Itong dahilan kaya hindi niya kinausap ang kanyang Chinese counterpart sa katatapos na 19th ASEAN Defense Ministers Meeting sa Malaysia. Sinabi ni Secretary Teodoro na hindi niya nagustuhan ang pahayag ng China na tinatakot umano sila ng Pilipinas. Sinusunod din anya niya ang pahayag ni Chinese President Xi Jinping na labanan ng unilateral bullying sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa Korea. Would you offer to talk to somebody who slammed your country that way? Of course not. I mean, if I would be willing to talk, if there was a semblance of good faith. Kung nagpakita ng sinseridad, kakausapin ko bakit hindi. Pero kakausapin mo na the day before sinabi binablockmail natin ng China, pagkatapos magbago daw tayo ng mend your ways. Sampal sa mukha yun. Kaya hindi ko tatanggapin. Hataw Balita ngayon. Magtutulungan ng National Police Commission at Philippine National Police para higpitan ang pagbibenta ng mga uniforme ng pulis. Kasunod ito ng paggamit ng isang individual sa uniforme ng PNP bilang isang costume sa isang party kamakailan na hindi ito ikinatuwa ng mga pulis. Ayon kay PNP Officer in Charge, Police Lieutenant General Jose Melencio Nerdades, sagrado para sa kanila ang uniforme at hindi dapat ginagamit sa walang katuturang bagay. Sa kabila nito, nakikiusap ang NAPOLCOM sa PNP na wag nang palakihin ang issue dahil pinagsisisihan na umano ito ng lalaki na si Daryl Isidro. So hindi we will not serve this anymore. Wag na po, wag na ho natin palakihin. Siguro pakiusap na lang din ho natin sa kapulisan. Nagsisisi na po ang mama, nagsisisi na po si Da. Wag na ho natin sigurong palakihin pa yung usapan. Hindi na ho namin din isa-serve yung show cause order ho na yan. Magsilbing leksyon na lang ho siguro ito sa lahat ho ng tao. Hindi ko po intensyon na mabastos ang uniforme ng mga kapulisan at ang ating ng opisina. Lubos po ang aking paggalang sa inyo at sa miyembro ng ating kapulisan. Hindi ko po inaakala na hahantong sa ganitong sitwasyon ang paggamit ko ng uniforme ng ating kapulisan bilang costume sa isang Halloween party at magiging isang usapin, muli po akong humihingi ng kapatawaran. Maging tanda na po ito sa mga katulad kong mamamayang Pilipino. Hataw Balita ngayon. Hindi bababa sa higit 3,000 individual ang mga na-stranded na pasahero sa iba't ibang pantalan sa bansa, kabilang na ang mga driver at cargo helper dahil sa epekto ng Bagyong Tino. Ayon sa Philippine Coast Guard sa Bicol Region, partikular sa Albay at Sorsogon, ang pinakamaraming stranded na pasahero. Naitala rin ng 1,203 rolling cargos at 61 sasakyang pandagat na hindi pa pinapayagang makaalis. Samantala, 530 vessel at 389 motor bangkas ang nagkandong dahil sa patuloy na masamang panahon. Ayon sa Philippine Ports Authority, karamihan sa mga na-stranded na pasahero ay mga pabalik ng trabaho mula sa kanilang mga probinsya matapos ang bakasyon nitong weekend. Nakikita po natin na medyo malaki po ang bilang ng stranded passenger ay sa area po ng Albay at Sorsogon, particularly sa Pioduran Port at saka sa Matnog Port, kasama po yung Pilar Port and Castilla Port. A total of 1,442 para sa area po ng Bicol. So yan po yung medyo malaki po ang naitala natin mga stranded passengers. Nagbabala ang mga otoridad sa posibilidad ng malawakang pinsala sa gitnang bahagi ng Vietnam habang papalapit sa bansa si Bagyong Kalmegi na inaasahang papasok sa East Sea bukas. Nagbabadya ang sama ng panahon ng matinding ulan, malalakas na hangin at mataas na alon na maaaring makaapekto sa mga lalawigang malapit sa baybaying dagat.
Ito ang umahataw na balita ni Axis Salem. Inaasang papasok sa East Sea ang bagyong Calmegi bilang ika-13 bagyo ng taon sa November 5 ay sa mga tagapagtaya ng panahon. Tinatahak ngayon ng bagyo ang kanluran timog-kanluran sa bilis na 25 km bawat oras habang patuloy na lumalakas ang lakas ng hangin nito. Pagsapit ng November 6, inaasang matatagpuan ang sentro ng bagyo sa humigit kumulang 430 km mula sa baybayin ng Zalay Province. Taglay ang lakas ng hangin na level 14 at bugso na umaabot sa level 17. Sa Nobyembre 7, maaaring tamaan ng bagyo ang mga lalawigan mula sa Danang hanggang Kanwa, batay ito sa kasalukuyang mga pagtataya. Magdadala si Calmegi na malalakas na pag-ulan, matinding bugso ng hangin at mga alon na aabot sa 10 metro sa mga baybaying dagat. Nagbabala naman ng mga eksperto sa posibilidad na flash floods at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na lubog na sa baha nitong mga nakaraang linggo. Pinayuhan rin ng mga lokal na otoridad at mamamayan na manatiling mapagmatsyag at patuloy na subaybayan ang mga susunod na ulat hinggil sa galaw ng panahon. Axis Salem, humahataw sa balita ngayon! Inaasahang bahagyang tataas ang unemployment rate sa New Zealand mula noong nakaraang quarter ayon sa mga ekonomista. Ito ay batay sa bagong datos ng Statistics New Zealand ngayong Miyerkules. Ito ang mahataw na balita ni Early Briones. Ilalabas ngayong Miyerkules ang pinakabagong datos mula sa Quarterly Household Labor Force Survey ng Statistics New Zealand o StatsNZ na magpapakita ng kasalukuyang kalagayan ng job market sa bansa. Kabilang sa sinusukat sa nasabing survey ang employment rate, participation rate at underemployment rate ng New Zealand. Ayon sa karamihan ng mga ekonomista, inaasahang bahagyang tataas ang unemployment rate sa 5.3% mula sa 5.2% na naitala noong June quarter. Ipinahayag ni Westpac Senior Economist Michael Gordon na posibleng tumaas ang unemployment rate kasabay ng bahagyang pagbaba ng participation rate sa 70.4% mula sa 70.5%. Paliwanag ni Gordon, isa sa mga dahilan ng pagtaas ng unemployment rate ay ang pagbaba ng youth participation sa labor market. Mas pinipili umano ng ilang kabataan na bumalik sa pag-aaral kaysa pumasok agad sa trabaho. Samantala, inaasahan ding babagal ang annual wage growth ng bansa mula 2.3% hanggang 2.2%, hudyat na patuloy na kahinaan ng labor market. Gayunman, nananatiling positibo ang ilang ekonomista na mananatili sa 5.2% ang unemployment rate. Subalit hindi rin inaasahang magkakaroon ng malaking pagtaas sa bilang ng mga may trabaho hanggang 2026. Patuloy namang binabantayan ng mga eksperto ang susunod na mga ulat ng StatNZ upang matukoy kung may senyales ng pagbaho ng job market ng New Zealand sa mga darating na taon. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hati ang opinyon ng mga Canadian kung dapat bang mag-invest o bawasan ang deficit sa nalalapit na federal budget ayon sa bagong Nanos survey. Samantala, nananatiling pangunahing prioridad ng mga respondent ang kalusugan sa isinagawang survey. Ito ang mahataw na balita ni Erica Luzong. Ipinakita ng bagong survey ng Nanos Research na hati ang opinyon ng mga Canadian hinggil sa nalalapit na federal budget ng Canada kung dapat ba magpatupad ang pamahalaan ng mas malaking pamumuhunan o higpitan ang paggastos upang mabawasan ang deficit. Kasunod ito ng naganap na live address ni Prime Minister Mark Carney noong Oktubre 22, 2025 sa University of Ottawa kung saan tinalakay ang pagpapalakas ng ekonomiya ng bansa. Ayon sa survey, pinakamataas na prioridad ng mga respondent ang sektor ng kalusugan na nakakuha ng 30% ng boto, sinundan ng 12% sa pabahay, 6% sa inflation relief, 5% sa defense spending at 4% sa tariff relief. Bago ang pandemya, 55% ng mga Canadian ang pabor sa pagbalanse ng budget, 43% ang hindi pabor sa pagkakaroon ng deficit para tugunan ang mga programa, at 2% ang hindi sigurado. Ipinahayag ng Nanos na karamihan sa mga Canadian ay ayaw ng pagbawas ng pondo para sa healthcare.
Bukod dito, nananawagan sila ng mga pangmatagalang pamumuhunan mula sa gobyerno, pati na rin ng mga panandaliang proyekto tulad ng pagtatayo ng kalsada, paglikha ng trabaho, at pagpapalakas ng infrastruktura upang mabawasan ang pag-asa ng bansa sa Estados Unidos. Erica Luzong, humahataw sa balita ngayon. Nagdudulot ng malawakang kahirapan ang pinakamahabang government shutdown sa Estados Unidos. Nagpapabagal din ito sa serbisyo, trabaho at biyahe at nakakapigil sa operasyon ng federal agencies sa buong bansa. Ito ang umahataw na balita ni Klein Sinka. Nagdudulot na malawakang kahirapan ang kasalukuyang government shutdown sa mga mamamayan at manlalakbay sa Estados Unidos. Nag-leave o tumigil sa trabaho ang maraming government workers mula nang magsimula ang shutdown, habang pinatigil ang funding para sa mga bilyon-dollar na proyekto sa ilang blue states at lungsod. Nakararanas rin ng matagal at abnormal na pagkaantala ang mga manlalakbay dahil sa kakulangan ng tauhan sa mga pangunahing paliparan sa bansa. Tulad ng biyahe sa Newark Liberty International Airport na may mahigit 3 oras ang delay sa mga flight. Umaabot naman sa humigit kumulang 2 oras ang pagkaantala na ilang flight sa Houston George Bush International Airport. Samantala, nahaharap naman sa malaking issue ang Affordable Care Act subsidies na malapit nang mag-expire, kung saan milyon-milyong Amerikano ang maaring makaranas ng mas mataas na health insurance bills kung hindi maaksyonan. Umaasa si Democratic Senator Mark Warner ng Virginia na matatapos ang shutdown ngayong linggo, habang hinihikayat ang pakiisa ni President Donald Trump sa paghahanap ng solusyon. Iginigiit naman ng mga Republican leaders na matatapos lamang ang shutdown sa pamamagitan ng stopgap spending bill na ipinasa sa House noong September na magbibigay ng pondo sa pamahalaan hanggang Nobyembre. Dinisenyo ang temporary government funding bill upang magtuloy-tuloy ang operasyon ng mga federal agencies hanggang sa magkaroon ng mas komprehensibong budget agreement. Hinimok ng mga unyon ng federal employees at airline executives ang US Congress na aprubahan ang nasabing Republican stopgap spending bill at magbalik sa pag-uusap dahil sa lumalalang kahirapan na nararanasan ng mga mamamayan sanhi ng government shutdown. Klein Sinka, humahataw sa balita ngayon. Naririto pa rin po tayo sa Orani, Bataan, kung saan magsasagawa mamaya ng medical mission dito po sa lugar. At ngayong umaga, makakapanayam natin si Ginoong Noel Tongson, ang punong barangay ng Maria Fe, Orani, Bataan, upang alamin ang kalagayan ng ating mga kababayan dito. Magandang umaga po sa inyo, Kapitan Noel. Magandang umaga rin naman po sa inyo. Maraming salamat for joining us this morning. Ayan. Thank you po. Okay, Kap, balitaan nyo nga muna kami dito sa lugar mo. Ilan ba yung populasyon ng nasasakupan nyo itong Barangay Maria Fe, Orani po? Ang kabuang populasyon po namin is 2,572. Na karamihan po doon ay mga adult at mga may edad na. Katulad po ngayon, ang senior citizens po namin is 250. At ang mga bata na below 15 ay nasa 300 po. Okay, so may mga nakatatanda, mayroon pong mga kabataan din. So, total of 2,257 yes, po, na mga residente nyo. Pero malaki yung kabuuan ng lupa, ng land area. If I'm not mistaken, 62,000 hectares? No, ma'am. 62 hectares? Yes, po. Ayan, malaki ito. Ano po? So, ano ba yung kalimitan ng mga profesyon, hanap buhay ng inyong pong mga constituents, Kap? Karamihan po dito ay mga magsasaka. Okay. May mga taniman po kami, malaki po yung area namin ng taniman, at ang iba naman ay namamasukan na bilang mga tauhan at ang iba naman ay mga proprietor. So, lahat halos ng mga mamamayan dito ay may makanya-kanyang hanap buhay.
Salamat po sa Diyos. Opo. Kanina binabanggit niyo po na may mga farmers, may mga tinatanim, mga pananim. Anong kalimitan tinatanim po? Palay po. Palay? Yes po. Parang rice field po Rice yun? field po. Ayun, rice field. Yes. So, Kap, dito sa mga kababayan natin na nasasakupan nyo, 2,000, less than 3,000, mayroon bang mga sakit-sakit na nararanasan sila? Dahil po sa maayos at maganda naman ang aming lugar, karaniwan na lang pong mga sakit ang napapansin. Katulad po ng ubo, sipon, lagnat. Siyempre po, sa mga katandaan, alam niyo na, mga high blood, kailangan lang po nilang mga maintenance. Ayun lang po. Ayan, okay. And the reason, bakit ko natatanong yan, if I'm not mistaken, kayo mismo ang nag-request ng medical mission na ito. And finally, granted ito, nandito sa lugar ninyo. Yung tawa ni Kap, nararamdaman ko na masaya yung puso niya. Tama po ba? You requested for this medical mission sa tanggapan ni Kuya Daniel? Yes po. Kaya po kami tuwan-tuwa, pati barangay council po namin ay tuwan-tuwa dahil makakalapit ng maganda at maayos ang aming mga kabarangay at makapagpa-check up sila. Healthy living kailangan po. Thank you very much. Maraming salamat. This is the second time, if I'm not mistaken. The first time, 3 years ago. Yes po. And ngayon, salamat sa Diyos kasi napagbigyan po yung inyong kahilingan sa dami ng mga medical missions na nangyayari po sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa ibang bansa. At least, salamat sa Diyos, biyaya talaga na magkaroon, mag-grant po yung inyong request dito po sa Bataan. Now, may we know also po, Kap, syempre mayroon kayong mga barangay health center. Ano bang mga available din na mga gamot sa barangay health center? Sometimes may mga binibigay yung mga LGU, pero siyempre sa dami po ng binibigyan o kinakailangang humingi sa LGU, kinakapos. Kahit pa paano kulang. Kaya po siguro salamat sa Diyos at eto po, natupad po ang aming dalangin na mabigyan kami ng free medical mission ng MCGI at pakipagtulungan ng UNTV. Salamat sa Diyos. Si Kap nagsasabi ng katotohanan. And mostly, yung mga nakakausap naman natin ng mga LGUs, ganun ang sinasabi. Of course, nariyan yung tulong ng gobyerno doon sa mga barangay health centers. Mayroon naman silang gamot na supply, pero hindi sapat. Hindi sapat. That's why yung mga LGUs ay gumagawa ng pamamaraan. Kanya-kanyang diskarte para mapunan yung mga pangangailangang medikal ng ating mga kababayan. Like what you did. If I'm not mistaken, kayo po ay 7 years na public servant, second term as kapitan. And congratulations, we made to understand na dati-rate, out of 29 barangay, dati-rate, nandoon kayo sa number 27. But now, dahil sa nakaupo kayo, Kap, ay number 1 kayo. Number 1 kayo sa kalinisan, pagkatapos sa maraming... Ayan, yes. So, congratulations. This is under your term, under your leadership. Congratulations dito sa ginagawa nyong napakabuting pamumuno dito sa inyong lugar. Again, Kap, doon sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood, gaano makakatulong itong medical mission na ito na ni-request nyo sa tanggapan ni Kuya Daniel Luzon at kasama po ang tulong ng MCGI. Makakatulong ba ito ng malaki dito sa inyong mga kabarangay? And manawagan din kayo doon sa mga gusto mag-participate mamaya para i-avail ang libre na medical mission dito sa lugar niyo. Ako po yung taos-pusong nagpapasalamat na nag-grant po ang aming hiling na magkaroon ng free medical mission dito sa aming barangay. Sa kadalilanan po na siyempre marami rin pong mga may senior citizen na hindi makapunta at makabili ng gamot dahil sa kanilang kahirapan at kanilang kalagayan. Ngayon po, narito na, nakalapit na po ang free medical mission ng MCGI sa pagtutulungan po ng UNTV. Kaya po, kami po ay talagang nagpapasalamat po sa second time na nagpunta po kayo dito. Kaya po ako nananawagan sa mga kabarangay ko dito na tayo po ay pumunta na at nakakakuha tayo ng libreng serbisyo, medikal at libreng gamot.
dahil po sa kanilang tulong. Maraming salamat po. Maraming salamat si Kapitan Noel C. Thompson, ang punong barangay ng Maria Fe, Orani, Bataan. Maraming salamat po, Kap. Keep safe at samahan nawa ng Diyos ang lahat ng inyong mga constituent dito sa Orani, Bataan. Maraming salamat din po. Mabuhay po kayo. Maraming salamat sa panguna po ni Kuya Daniel Lason. Kami rin paparating ng aming pasasalamat sa inyo for finding time with us this morning. Back to you, Amigo Sherwin. Ilang lokal na pamahalaan ang nagpatupad ng preemptive evacuation bago pa man manalasa ang bagyong Tino. Libo-libong pasahero naman ang na-stranded sa mga pantalan sa Kabikulan. Si Jerry Galicia, humahataw live. Jerry, malakas pa din ba ang pagbuhos ng ulan dyan at ano-anong LGU ang nagpatupad ng preemptive evacuation dyan sa Bicol, Jerry? Para na sa Balikan natin mamaya si Jerry Galicia sa kanyang ulat. Hataw Balita ngayon. Nagmistulang dagat ng tsokolate ang kalsada sa barangay Basilisa, Southern Leyte dahil sa malakas na ulan na dala ng bagyong Tino. Umabot hanggang tuhod ang kulay ng tsokolating baha sa ilang bahagi ng kalsada. Ilang motorista at pasahero ang na-stranded sa National Highway dahil sa taas ng tubig na nagpabigat naman sa daloy ng trapiko. Binaha rin ang mga palayan dahil sa pagulan. Pinapayuhan ng mga residente at motorista na mag-ingat habang patuloy ang pagulan sa lugar. Hataw Balita ngayon. Patuloy ang paghahanda ng mga otoridad sa Southern Leyte upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente sa harap ng lumalakas na epekto ng bagyong Tino. Kasama sa mga hakbang ang preemptive evacuation, paghahanda ng rescue equipment at pamamahagi ng relief packs habang mahigpit na binabantayan ng Philippine Coast Guard ang sitwasyon sa baybayin at mga mabababang lugar. Si Alan Manansala, humahataw live. Pinaigting ng mga tauhan ng Coast Guard Southern Leyte kasama ang mga substation at OPCOM units ang paghahanda at mga hakbang para sa kaligtasan ng mga residente ng lalawigan. Tiniyak na handa ang mga gamit pang rescue sakaling kailanganin sa operasyon. Kasabay nito, tumulong din ang PCG sa paghahanda at pag-angkat ng mga relief packs para sa posibleng maapektuhang pamilya. Bago pa man dumating ang bagyo, nagbigay na rin ng paalala sa mga mangingisda na huwag munang pumalaot at pinayuhan ang mga nakatira sa baybayin na maging alerto sa posibleng storm surge at pagbaha. Kagabi, nagsagawa ng clearing operations ang mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO sa Barangay Hindagan, St. Bernard, Southern Leyte. Tumugon din sila sa isang insidente ng aksidente sa sasakyan sa parehong barangay. Patuloy na isinasagawa ang preemptive evacuation sa mga residente ng mga mababang lugar at baybaying bahagi ng iba't ibang bayan sa Southern Leyte. Sa ngayon, umabot na sa 113 pamilya o 725 individual ang nailikas at dinala sa mga evacuation center upang matiyak ang kanilang kaligtasan sa gitna ng lumalakas na epekto ng bagyong Tino. Nagpapatuloy naman ang monitoring at pagbibigay ng humanitarian assistance ng Philippine Coast Guard para matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Ito ko ano? Ayan, Ani, talagang okay na, balikan na natin. Babalikan na natin ang ulat ni Jerry Galicia tungkol sa ilang lokal na pamahalaan na nagpatupad na ng preemptive evacuation bago pa man manansala ang manalasa ang bagyong Tino.
Libo-libong pasahero naman ang na-stranded sa mga pantalan ng Kabikulan. Si Jerry Galicia humahataw live. Yes, amigo, nagpatupad nga ng preemptive evacuation ang ilang LGU sa Albay, Daily sa Masbate dahil nakatas na sa signal number 1 ang Bicol Region dahil sa sama ng panahon. Tumulong sa operasyon ng pagdigas ang PNP, Coast Guard, Bureau of Fire Protection, FDR, Post, Pinudurana upang masiyak ang ligtas pagtawid ng mga residente sa ilog. Isinagawa ang paglikas bilang pag-iingat sa posibleng pagtaas ng tubig mula sa Burias Pass at Ilog Pangan. Samtama nanunungyan sa karapatan sa mga pamilya at agad namang nabigyan ng tulong ng lokal na pamahalaan. Sa Masbate naman, 3 bayan ang nagsagawa ng preemptive evacuation. Sa bayan ng Milagros, 7 barangay ang apektado kabilang na ang Tawad, Pinaklipan, Calasuchi, Poblasyon, West at Bacolod. Sa Tawad Elementary School at Liceo de San Jose naman, pasamantalang niluyan ang mga lilikas na pamilya. Bayan ng Mobo, ang mga residente mula sa coastal barangay ng Marintok at Balatukan ay dinala sa bagong evacuation center sa barangay Bagakay kung saan sila mananatili sa mga nilatag na modular tent. Habang sa bayan ng Kataingan, nilikas ang mga residente mula sa barangay Malubago at Tumurog patungong Kataingan National High School at Tumurog Elementary School. Nakaranas din ng hanggang tuod na baha sa palengke ng Kataingan kahapon. Patuloy na nakamonitor ang mga lokal na pamahalaan sa sitwasyon habang nanatili pa rin sa ilalim ng signal number 1 ang ilang bahagi ng Bicol Region. Amigo, nakakarat ngayon ng malakas na bugso ng hangin particularly sa Masbate City at kagabi, malakas naman ng buhos ng ulan. Yan ang balita mula sa Bicol Region. Balik sa iyo, amigo. Oh, Jerry, magandang marinig din bilang paghahanda dyan nga sa bagyo, yung preemptive evacuation. At sana meron na nga rin tayong mga kababayan dyan na mga kusa ng lumilikas para hindi sila maapektuhan nitong bagyo. Kamusta naman, Jerry, yung sitwasyon nung mga lumikas sa mga evacuation center? Meron ba silang sapat na pangangailangan doon sa mga evacuation center? Hindi ba sila napapabayaan doon, Jerry? Yes, amigo, particular sa bayan ng Milagros ay nagkaloob na nga ng tulong at muli ang relief goods. Sa bayan ng Bobo ay in-instruction lokal na pamahalaan yung mga pamilya na nandun sa modular tent sa bagong evacuation center sa Barangay Bagakay doon sa bayan ng Mobo. Meron na rin bang naranasang mga pagbaha diyan sa Masbate o sa Kabikulan na Jerry? Sa ngayon, nakita lang natin na mayroong naranasan pagbaha kahapon ng alas 4 ay itong palengke ng Kataingan na pinapawan ng hanggang tuhod na baha. Amigo. Okay, Jerry, meron tanong si Ani na nandyan ngayon sa Bataan. Sige, go ahead, Ani. Maraming salamat, amigo Sherwin. And of course, Jerry, maganda umaga sa iyo. May clarification lang. May binabanggit ka kanina. May mga stranded na mga pasahero doon sa mga pantalan. You made mention about Piuduran, Albay, and we're familiar dito sa lugar na ito. Yung bang mga pasahero ay stranded sila, and where are they now? Dahil di ba malakas yung hangin doon sa mga lugar na yan. And also, doon sa mga tulong na ibinibigay, may mga available ba na mga tulong? Especially, pag sinabi natin ng mga stranded na mga pasahero, of course, hindi naman sila nakahanda. Kung halimbawa, wala na silang mga pamasahe at walang additional na mga panggastos. Sino pwedeng tumulong sa kanila? Mayroon bang LGU na at this point, nagbibigay ng tulong sa kanila, sa mga stranded na mga pasahero sa mga pantalan, Jerry? Yes, Ani, yung nandun sa Piuduran Port na mga stranded na pasahero ay naasistihan ng lokal na pamahalaan ng Piuduran. At meron ding na mga pasahero na na-stranded dito sa Mintak Port, dito sa Kataingan. At binigyan sila ng relief goods
ng Department of Social Welfare and Development, ANI. Kaya hindi naman sila napapabayaan. Very good. Maganda yung binabalita mo because most of the time, yung mga pasahero kapag na-stranded ka na isang araw, 2 araw, kung ang kanilang pamasahe, kung ang kanilang dalang pera ay pamasahe lamang, yung pagkain nila, wala silang budget para dyan. And it's nice to hear that from you na yung mga local officials, they are also helping itong mga stranded na mga pasahero. And especially you made mention about the Pyuduran Albay, yung mayor nila, Mayor Arandia. Thank you so much. At mayroon ka pang binanggit. Thank you so much po. Napaka-importante nitong tulong na ito. So, malakas pa rin ba yung ulan right now at ganun din yung hangin diyan sa mga lugar na binanggit nyo? Para once and for all, balitaan ito ng iba pang mga ahensya ng ating pamahalaan and immediately yung mga tulong ay maihanda nila sa lalong madaling panahon. Yes, Ani, particular dito sa Masbate City, nakakaranas tayo ngayon ng malakas na bugso ng hangin. Gabi, yung malakas na push na ulan ang ating naranasan ito. Pero ngayon, wala na ang ulan, particular dito sa siyudad ng Masbate, Ani. Thank you very much, Jerry Galicia. Mula dyan sa Masbate, nag-uulat ng live. Maraming salamat. Keep safe. Magandang umaga. Hataw Balita ngayon. Nani, talaga namang malakas itong Bagyong Tino. Maraming mga probinsya ang apektado. Marami na rin na nagkansela ng klase. Lalo na dito sa bahagi ng Leyte Province, maging dito sa ating region, sa Calabarzon, Mimaropa, may mga stranded na rin or nagkansela ng klase o pasok ngayong araw, Ani. O nga po, ay maraming mga kababayan natin na nalulungkot, hindi pa tapos na makabawi doon sa unang disaster, yung sa unang typhoon, mayroon din mga naapektuhan ng lindol, and then eto na naman, mayroon naman panibago. At meron pa tayong inaantabayanan, sana po lagi tayong manalangin na sana pagbigyan tayo ng Panginoon at madinig yung ating mga panalangin na yung mga bagyo at this point ay sana po wag naman tumama, especially yung mga strong typhoon. Dahil yung mga panahon na ito, Amigo Sherwin, inaasahan na mayroon mga malalakas na mga bagyo na pwede pang dumaan sa ating bansa. Shout out na tayo, Amigo Sherwin. Ayan. Sige. Baka gusto mo, mauna ka na. Pwede ikaw na. Go ahead, please. Thank you. Sige. Babatiin ko dito syempre si Jose Ibanez. Kasama natin si Alex Montesa with Paraon, Brad Jobert, and kasama natin si Bernie and Vivian Predicala mula naman sa Public Service Department. At nariyan sa studio, nariyan naman po si Ian. Thank you very much, Ian. Kasama si Carl. Thank you, Carl and Aljan. And syempre, mga kasambahay, nariyan si Justin. Kasama natin dyan si JC ba? Si JC o kaya sino? Marvin. Ayan. Maraming salamat, Marvin. Si Jen Javier, si Belinda, and of course, nariyan si Rodrigo at saka si Igat. Mga kasama natin sa IT Department, Ian, Arian, kasama si Chrislian, si Jeremy, si Cardo at saka si Lawrence. Ikaw naman, kung sino yung babatiin mo. Of course, si Attorney Ruth Soriano, BP Ruth Soriano, good morning. At sa lahat ng mga nakikinig sa amin, sorry po, yung mga listahan ko ay hindi masyadong nadala ni Josa Ibanez. Ayan. Okay, ikaw naman po. Kasama natin dito si Jerickson Bunyag, si Christian Lopez. At shoutout din, may mga suki tayong nanonood ngayon from Los Angeles, California. Gaya ni Fernando Libas. Ayan. At yung family ni Kelly Kulubong, yung pinsan ko dyan. At shoutout din sa aming tita Nene La Pastora, of course sa aking may bahay, si Glenda Gisigna, at sa aming unika iha, si Elisea, at ganoon din sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Shoutout din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. At syempre, ang gusto kong batiin ang lahat ng mga medical staff at ganoon din yung mga kasama natin sa Members Church of God International dito mismo sa Orani na pagdadausan po ng medical mission. Maraming salamat po. Ingatan nawa tayo lahat ng Diyos. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account.
Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din ang aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 26, talatang 21. Kung paano ang mga uling sa mga baga at ang kahoy sa apoy, gayon ang taong madaldal na nagpapaningas ng pagkakaalit. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-4 sa buwan ng Nobyembre 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At syempre, babatiin natin si Adet. Akala mo, Adet, nakalimutan ka namin. And of course, yung mga kasama natin, Mon Hocson, kasama po si Ana, kasama si George Bardalosa, si Grace Casin. Social Media Department, sabi ni Dosa, awat na. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. O naman po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.